Ang unang pagkakataon na nakilala ko si Gracetown, suot niya ang isang sobrang laking blazer ng lalaki, punit-punit na maong, at sapatos na tila pinagdaanan na ng maraming bagay. May bahagyang pilay siya sa paglalakad. Ang kanyang tungkod ay tumutunog sa mga tile ng pasilyo ng mataas na paaralan. Tulad ng isang metronome na nagbibilang ng oras sa bawat maingat niyang hakbang, may kung anong magnetikong bagay sa kanyang presensya, isang bagay na nagiging dahilan para linggunin siya ng mga tao at titigan ng matagal. Hindi ako agad na in love kay Gracetown. Ang pag-ibig, natutunan ko, ay hindi tulad ng mga fairy tale or slow motion moments sa isang mataong silid. Hindi, dahan-dahan itong pumapasok sa'yo, tulad ng tinta na unti-unting kumakalat sa tubig hanggang hindi mo na ito kayang bawiin. Ngunit sa sandaling iyon sa mataong pasilyo ng East River High, naguguluhan pa lamang ako. Kami ni Grace ay parehong itinalagang co-editors ng pahayagan ng paaralan. Isang posisyong pinagsikapan kong makuha sa loob ng 3 taon. Si Grace naman tila walang interes sa karangalang ito. Nakayuko siya sa kanyang upuan sa aming unang editorial meeting. Nilalaro ang punit na gilid ng kanyang manggas at nakatutok sa sahig na para bang may mas mahalagang bagay siyang iniisip. Ano no sa tingin mo sa tema ng ngayong taon? Tanong ko, umaasang makakuha ng kahit konting sigla mula sa kanya. Tumingin siya sa akin, nakita ko ang lungkot na nakabaon sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, wala namang halaga, anya, halos pabulong. Babasahin ng mga tao, makakalimutan, at magpapatuloy sa buhay. Tulad ng lahat ng iba pa, hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya nanatili akong tahimik. Si Grace, natuklasan ko, ay isang palaisipan ng mga kontradiksyon. Mga matatalas na gilid at marahang bulong, isang kawalang interes na bumabalot sa malalalim na sugat. Sa mga sumunod na linggo, napansin kong madalas ko siyang pinagmamasdan. May kakayahan siyang mawala sa paligid, lumulusot bago pa siya masyadong makilala ng iba. Ngunit kapag nagsalita siya, sa mga bihirang pagkakataon, ang kanyang mga salita ay may bigat ng isang taong masyado ng marami ang naranasan. Bakit ka gumagamit ng tungkod? Tanong ko sa kanya minsan matapos ang isang gabi ng pag-edit. Tiningnan niya ang tungkod. Hinigpitan ang pagkakahawak dito. Lumang pinsala, sagot niya, na hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Hindi na ako nagpilit, kahit gusto ko pang malaman. Si Grace ay parang isang nakasara at nakakandadong diary, at hindi ko alam kung may karapatan akong basahin ang mga pahina nito. Ngunit gusto ko. Isang malamig na gabi ng Oktubre, nang biglang imbitahan ako ni Grace sa isang bahagi ng kanyang mundo. Katatapos lang naming ayusin ang susunod na issue ng pahayagan nang bigla siyang nagsalita. Gusto mong lumabas? Saan? Tanong ko, nagulat. Basta, kahit saan. Napunta kami sa isang abandonadong tulay sa labas ng bayan. Ang hangin ay umiihip sa aming buhok habang nakatayo kami sa katahimikan. Sumandal si Grace sa rehas, nakatingin sa tubig sa ibaba. Ito ang lugar namin, mahina niyang sabi. Halos tinatangay na ng hangin ang kanyang tinig. Namin? Tanong ko ng marahan. Dominic ang pangalan niya, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Namatay siya noong nakaraang taon. Aksidente sa sasakyan. Nandoon din ako. Ako, nabuhay. Bumigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, kaya nanatili akong nakikinig. Ang mga mata ni Grace ay puno ng luha na hindi pa bumabagsak, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kabuuan ng kanyang dalamhati. Isa itong buhay na bagay, isang multong laging nakabuntot sa kanya. Pasensya ka na, sabi ko sa wakas. Tumango siya, isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ako rin. Mula noong gabing iyon, nagbago ang lahat sa pagitan namin. Pinapasok ako ni Grace sa kaunting bahagi ng kanyang mundo, at gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ang mga kinatatakutan niya, ang mga pangarap na minsan niyang hinawakan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa mga tula na dati niyang sinusulat at kung paano ito binabasa ni Dominic na parang pinakamahalagang salita sa mundo. Hindi na ako nagsusulat simula nang mamatay siya. Inamin niya isang gabi habang nakaupo kami sa kanyang silid, ang ilaw ay mahina at puno ng hindi binibigkas na salita. Siguro dapat mo ulit subukan. Mungkahi ko. Umiling siya. Pakiramdam ko walang saysay ang mga salita ngayon. Hindi ko pa iyon lubos na naunawaan noon, pero kalaunan ay maiintindihan ko rin.
Nang lumalim ang taglamig, ang aming mga gabing puno ng pag-edit ay naging mahahabang biyahe at mga bulong na ilalim ng mga poste ng ilaw. Unti-unti akong nahulog kay Gracetown sa kanyang mapait na biro, sa paraan ng kanyang paggagat sa labi kapag nag-iisip, at sa mga bihirang sandaling tumatawa siya ng walang alinlangan. Ngunit ang pag-ibig kay Grace ay tulad ng paghawak sa usok. Hindi siya kailanman naging akin at alam kong hindi magiging akin. Patuloy pa rin niyang suot ang mga lumang damit ni Dominic. Patuloy niyang dinadala ang alaala nito na tila isang bigat sa kanyang leeg. At gaano ko man kagustong ako ang maging dahilan para makalimutan niya, hindi ko kaya. Napagtanto kong hindi laging sapat ang pagmamahal para ayusin ang mga nasira. Dumating at lumipas ang graduation at umalis si Grace sa bayan pagkaraan. Hindi siya nagpaalam pero may iniwan siyang sulat sa aking locker. Salamat sa pagsubok na intindihin ako. Magpatuloy kang magsulat. Ginawa ko. Minsan sa kalaliman ng gabi, iniisip ko kung nasaan siya, kung nahanap na niya ang kapayapaan, kung patuloy pa rin siyang kumakapit. At napagtanto ko na may mga taong pumapasok sa ating buhay hindi para manatili, kundi para turuan tayo tungkol sa ating sarili. Tinuruan ako ni Grace na ang pag-ibig ay magulo at komplikado, na hindi ito laging tungkol sa mga engranding kilos o perpektong katapusan. Minsan, ang pagmamahal ay ang simpleng pagpapakita, kahit mahirap, kahit masakit, at minsan sapat na yon.